Ikaw pala si Suyu. Opo, ako nga po. May silbi ka dahil naghandog ka ng yaodan mabangis na hayop. Ngunit sadyang napakahina ng iyong potensyal. Manatili ka rito bilang isang tagapagsilbi. O kumuha ka ng ilang pirasong espiritual na bato at lumayas ka na. Ikaw ang pumili. Handa po akong manatili. Salamat sa pagtanggap kagalang-galang na elder. Kahit bilang tagapagsilbi, ayos lang sa akin. Ito ang pagkakataong ipinagpalit ni Lolo ng kanyang buhay. Sa wakas, natapos din ang paglilinis. Kailangan kong maghanap ng lalagyan para sa mga alay kay Lolo. Sira na. Kulang pa ang paa. Bagaman mukhang pangit. Mabuti na ito kaysa wala. Lolo, nakapasok na ako sa sekta. Kahit tagapagsilbi lang. Mas napalapit na ako sa aking landas ng paglilinang. 5 taon na akong nakabara sa unang antas ng pagpino ng ki. Tadhana ko na bang maging ordinaryong tao habang buhay? Itong mansanas. Kahapon ay muntik na mabulok. Bakit lumipas lang ang isang gabi? Naging napakasariwa nito. Makinig ang lahat ng tagapagsilbi. Pagkalipas ng 3 araw, magpipino ng gamot ang Elder Zhou. Bubunot kayo ng mga kawayan para magpasya. Kung anong uri ng kahoy ang kukunin sa likod ng bundok. Sa akin ay kahoy na jojoba. Sa akin ay kahoy na willow. Kahoy na bakal. Ang malas mo naman. Kapatid, napakatigas ng kahoy na bakal na ito. Mahihirapan ka sa mga susunod na araw. Gaano man kahirap, kailangan ko itong tapusin. Ito ang trabahong dapat kong gawin sa sekta. Ang tigas. Wala na akong lakas sa gutom. Ang tamis. Ito ay espiritual na enerhiya. Ang antas ng aking paglilinang na hindi umusad ng 5 taon ay biglang nagbago. Hoy, tagapagsilbi. Halika rito. Ano po ang inyong ipinag-uutos, mahal na ginang? Habang nagtatrabaho ka rito, nakita mo ba ang alaga kong espiritual na aso? Mahal na ginang, kasalukuyan po akong nagpuputol ng kahoy. Hindi ko po ito nakita. Itigil mo muna ang pagputol. Samahan mo akong hanapin ang aso ko. Pero itong kahoy na bakal. Bakit? Ayaw mo ba? Gusto ko po, handa po ako. Saklolo, tulungan niyo ako. Kapatid na Wang. Kapatid na Wang. Xiaobay, ang likot mo talaga. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo? Huwag kang kakain ng mga basura sa labas. Makakasama iyan sa paglaki mo. Ito ang mundo ng paglilinang. Ang mahihina ay mas mababa pa sa pagkain ng aso. Kailangan kong lumakas.
Ikalawang antas ng pagpino ng key. Nakaabante na ako. Ang bulok na prutas pala ay pwedeng maging espiritual na prutas. Kung makakakuha lang ako ng mga tapong gamot. Mga kapatid sa silid gamot, nagpupunta rin ba kayo roon para makipagpalitan? May naghahanap din bang mga tapong gamot kapalit ng espiritual na bato? Ang mga tapong gamot ay pwede pa palang ipalit sa espiritual na bato. Mukhang baguhan ka nga. 10 tapong gamot, 10 ordinaryong espiritual na bato. 50 kung may marka ng gamot. Dati ay si Wang Zeng mula sa inyong silid gamot ang nagsusupply sa akin. Sayang, may nangyari sa kanya. Hindi nakapagtataka na si Kuya Wang ay mayaman. Lumabas na pwede talagang makakuha sa danroom ng mga basurang elixir. Kuya Lee, may mga basurang elixir ka ba sa kamay mo para ibenta? Ordinaryo lang, 50. Depende sa tadhana. Bibigyan kita ng diskwentong 80%. 40. Kahit ipagbili pa ako, kulang pa rin. Mukhang sa danroom na lang ako makakaisip ng paraan. Hindi dapat malaman ng iba ang kayamanang ito. Bukas si Elder Zhao ang magre-refine ng elixir. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para humanap ng mga basurang elixir. Huwag na huwag kang mag-angat ng ulo. Dahil kay Elder Zhao, may isang katulong noon na pinasabog ang furnace ni Elder Zhu noong nakaraang taon. Pinatay siya sa isang hampas ng palad. Bless you. Qin Feng. Mga basurang may mahinang espiritong ugat, isama ninyong lahat. Bumalik kayo, Elder. Napagtagumpayan ng taong ito ang alok na demon elixir. Kung mabigo ang pag-refine ninyo ngayon, tiyak na ang mga katulong na ito ang may sala. Nga. Ayos. Kung mabigo, kukunin ko ang buhay ng batang ito para ialay sa furnace. Ikaw, pumunta ka sa kalan ng alkemya at sunugin ang panggatong. Panggatong. Kung ano ang ipasok mo, iyon din ang ilalabas mo. Nagkaaberya. Kahit mga Diyos, hindi ka na maililigtas. Ang tusong matandang lobo na ito, ginagamit niya ako bilang panakipbutas sa kamatayan. Kung hindi makontrol ang apoy, kukunin ko ang buhay mo. Simulan ang furnace. Lagyan ng sapin na kahoy ang ilalim. Gawing gitna ang bakal na kahoy. At gawing tuktok ang punong sandal. Binabati ko kayo, Elder Zhao. Mukhang matatapos na ang furnace na ito ng pagpapalabas ng key na elixir. Ha 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 ha. Sa wakas, nakuha rin ng maliliit na kamay ko ang gawain sa pag-refine ng elixir. Pagtutuo sa pag-refine ng elixir. Sa wakas, nakuha rin ng maliliit na kamay ko ang gawain sa pag-refine ng elixir. Hindi pwede ang sirang furnace na ito. Palitan mo. Sa furnace ang problema. Pumili pa po kayo ng isa. Susunod na furnace. Ikaw ang pumili. Ipinapatalo ko na ang buhay ko rito. Kapag muli akong nagpasabog ng furnace, tiyak na patay ako. Kung magkamali pa ulit, ngayon din papatayin kita. Pipiliin mo na lang ito. Sana man lang gumana na ito sa pagkakataong ito. Simulan ang furnace. Ipasiklab ang furnace. Karaniwang pangalawang uri na elixir na may alchemy pattern. Binabati ko kayo, Elder Zhao. Ha 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 ha. Marami kayong gantimpala. Maswerte ka talaga, bata. Ito ang sa iyo.
Isang mababang antas na palakas ng katawan lamang. Punasan ang sahig at saka gumulong. Kaya mo bang magbaliktad ng katawan? Depende na lang bukas ng umaga. Pangalawang antas na elixir na pagpapalabas ng ki. Talaga bang magiging pangalawang antas ang basurang elixir? Napakalupit na espiritong lakas. Halos maputol na ang mga meridian. Sa susunod na buwan, Elder, pipili kayo ng mga pangunahing disipulong may natatanging talento sa apoy. Ako mismo ang magtuturo ng sining ng pag-refine ng elixir. Kapag natuto silang mag-refine ng elixir, magiging bukas na bukas ang paghawak nila sa mga gamot na pilak. Pero wala akong paraan sa pagkontrol ng apoy. Kailangan kong maghanap ng pera para makabili. Murang ibinenta ang mga mababang antas na teknik. 20 espiritong bato. Mababang uri na elixir. 12 pirasong espiritong bato. Katamtamang uri na elixir. Pwede pang maipagbili ng mahal. Huwag na huwag lalabas ang pagkakakilanlan ko. Bibili ba ang amo ng mga elixir? Mababang uri na mga elixir. Ayoko niyan. Magandang bagay. Walang lalagyang porselana. Maraming nawawala sa bisa ng gamot. Pinakamataas na halaga ay 10 espiritong bato. Kahit karaniwang elixir sa paglinang ng ki ay naibebenta ng mahigit 10 piraso. Hindi ko na ibebenta. Ang husay ng bargain. Magbigay ka ng presyo. 50 espiritong bato. Kulang ng kahit 1 piraso, hindi pwede. Pinakamarami ay 35. Kung ayaw mo, huwag. Talagang hindi kita haharangin. Kasundo. 1 pirasong espiritong bato sa kaliwa, mababang uri. Sa kanan, katamtamang uri. 50 espiritong bato. Ang laki ng agwat ng presyo ng katamtaman at mababang uri. Ito naman. Isang natirang piraso ng mataas na uring espada na manual. Isinulat ng isang dakilang eksperto. 20 espiritong bato. Ang isang natirang piraso ay ganyan pa kamahal. Ang tindi mo rin talaga. Hindi ko alam kung kaya ng aking pambihirang hurno na ibalik ang orihinal na teknik. Ang natirang pirasong ito kasama ang mababang uring teknik na pagsupil sa apoy. Kukunin ko na lahat. Mga kailangan ng Demon Lord. Nahanap mo ba? Hinukay ng Panginoon ang silid ng elixir ng ilang ulit. Walang kahit anong bakas. Qin Feng. Lumabas na isa pala siyang espiya ng lahing demonyo. Bumalik ka at hanapan pa ulit. Ang lahing demonyo ay walang pakinabang na basura. Anong klase ng tao ang lumabas? Tapos na tayo. Nadiskubre na tayo. Huwag mo akong patayin. Wala akong narinig. Linisin ninyo ng maayos. Kapag nangyari uli ito sa susunod. Ikaw ang humarap sa kanya. Panginoon. Hindi ko akalaing mailahing demonyo sa sektang Tiandao. Talagang naging purong espiritong bato ang basurang espiritong bato. Katamtamang antas na teknik na naglalagablab na alitaptap ng apoy. Manual ng espada ng walang kasing linaw. Iba ba? Kailangan ng yugto ng pagtatatag ng pundasyon bago gumana. Ngayon ay talagang hindi ko na ito mapag-aaralan.
Tingnan natin kung gaano pa niya kayang magpumilit habang nagtatrabaho. Baka sakaling nakapagsanay na siya ng kung anong teknik. Sa kanya nang ang basurang ugat ng espiritu, may magagawa pa ba siya? Na makapagsanay siya ng isang teknik. Ako na ang kakain ng tae kung mangyari iyon. Sa tingin mo magbabayad kaya si Qin Feng? Hindi marunong bumitaw ng pera si Qin Feng. Yung hamak na trabahador noong nakaraang taon, hindi ba siya nilinlang nito hanggang mamatay? Kailangang magmadaling pataasin ni Qin Feng ang kanyang antas ng kultibasyon. Kung hindi, hindi niya malalaman kung paano siya mamamatay. Kapatid, gusto mo bang magbenta ng eliksir ngayong pagdating mo? Kuya Li, gusto kong bumili ng basura na eliksir. May stock ka pa ba? Mahirap nang makahanap ng basura na eliksir ngayon. Isang pirasong eliksir sa paglinang ng ki, isang espiritong bato bawat isa. Eliksir sa paglinang ng ki, isang espiritong bato bawat piraso. Napakamahal naman. Iyan pa nga ang kasalukuyang presyo. Mas mahal pa sa hinaharap. 3 pirasong eliksir sa paglinang ng ki. 2 pirasong malinaw na espiritong eliksir. 2 pirasong eliksir na apoy. Lahat kukunin ko. Bilang kapalit, bibigyan pa kita ng isang supot ng espiritong tsaa. Kapag nakuha ko ang mga eliksir na ito, may pag-asa na akong makatawid sa susunod na antas. Dahil sa mga eliksir na ito, sigurado akong makakatawid ako sa 2 antas ng paglinang. Mas maganda pa ang tugma kaysa noong huli. Ikatlong antas ng paglinang, huling yugto. Unahin ko ang pagsasanay sa pagkontrol ng apoy. Aray, ang sakit. Aray, sobrang sakit. Lahat ng laman at loob ay parang nagliliyab. Kailangang ituon ang espiritong lakas na may katangian ng apoy sa ugat ng apoy. Hindi dapat dumikit sa ibang ugat. Tipunin ang apoy. Mabangis na paru-parong apoy. Punta ka. Kahit mas malakas ka pa, Qin Feng. Mayroon din akong lakas na makipaglaban. Oy, kapatid ni Suyu. Ikaw rin ay sumali sa pagpili. Kung gusto mong subukan, subukan mong sumali ng seryoso. Kung hindi talaga kaya, kung gayon, magmadali kang bumaba. Huwag mong pahiyain ang aming danhol. Maraming salamat sa paalala, kapatid. Si Qin Feng na ito, talagang isang espiya ng demonyong lahi. Hindi natin pwedeng hayaang mahalata niya ang mali. Nagsisimula na ang pagpili. Unang pagsusulit, ugat ng apoy. Nabigo sa pagsusulit si Zhu Heng. Nabigo sa pagsusulit si Xiao Feng. Ano ang tinitingin-tingin mo? Hindi ka pa rin kasing galing ko. Dahan-dahan lang, kapatid. Naangat na si Suyu sa susunod na antas. Maraming salamat, tagapangasiwang Qin. Ang bata na ito, ang lalim ng tinatagong kakayahan. Susunod na pagsusulit, kahoy. Bawat isa, isang insenso lang ang oras. Sino ang makapag-iiwan ng bakas ng apoy sa libong taong punong alagang bakal na ito? Kahit makalusot ka, mukhang pamilyar ang kahoy na ito. 5 elemento, ang apoy ay lumalaban sa kahoy. Bakit walang nangangahas sumubok? Tiyak na may kakaiba. Kung walang maunang gagalaw, ako na ang magsisimula ng pagtawag ng pangalan. Ako na.
Mga ugat na halo-halong 5 elemento. Napakahirap pasiglahin ang espiritong lakas ng apoy. Mabilis na nawawala ang espiritong lakas. Hindi pwede, mabilis nang nauubos ang espiritong lakas. Hindi pa nagbabago ang kulay ng kahoy. Dito na ba talaga matatapos ang lahat? Hindi pwede. Kailangan kong sumugal ulit. Suyu. Pumasa ka. Kapatid, nagising ka na. Ipinadala ka lang dito ng iba. Nasaan ito? Huling lugar ng pagsusulit. 8 na lang tayong natitira. Kaya ninyong kontrolin ang apoy. Hindi ibig sabihin yan na may talento kayo sa paglikha ng elixir. Bibigyan ko kayo ng kalahating sandali para manood. Pag sumapit ang oras, agad ko itong babawiin. Napakakapal nito, halos hindi makita ang dulo. Halos pare-pareho na ang mga anyo at pangalan. Bihasa. Ang maitatala lang ay ang pangalan, katangian at amoy. Listahan ng mga halamang gamot. Hanapin ang gamot ayon sa listahan. Limitadong oras, kalahating sandali. Kahali ng insenso, puting zitsuan na kabute. Matalino rin pala siya. Hindi pasado. Pasado. Dakilang elder. Ako ba ay pasado o hindi pasado? Kayong dalawa, bukas magsisimula na kayong matutong magpanday ng elixir. Napasama ako. Kapatid, simula ngayon, pareho na tayong kabilang sa iisang sekta. Paunawa ni Dakilang Elder Suyu. Simula ngayon, hindi mo na kailangang gumawa ng trabahong tagapaglingkod. Magtuon ka na lang sa pag-aaral ng paglikha ng elixir. Susunod ako sa utos. Minamaliit talaga kita. Hindi ko akalain na ikaw na may mababang antas ng root ay makakaabot sa pagiging isang rehistradong disipulo. Dahil ito sa magaling na paggabay ng tagapangasiwang Qin. Swerte lang ang batang ito. Swerte, siguro nga. Magkatulad ang bisa ng Zeishua at Ninggu ang Kao. Ngunit magkalayo ang kanilang halaga. Sa loob ng 1 buwan, sa ulo mo dapat lahat ng halamang gamot sa aklat ng butanya. Kapag may isa kang hindi alam, bumalik ka kung saan ka nanggaling. Masusunod po. Sinusubukan ako ni Qin Feng ngayong araw. Posibleng nagdududa na siya sa akin. Mukhang, kailangan ko munang bumaba ng bundok. Kailangan ko nang mapabilis ang pagpapalakas ng cultivation ko. Gusto niyo po bang bumili ng mga gamit pang espiritu, guro? Magkano ang mababang uri na pil para sa pag-aangat ng ki? 12 pirasong spirit stone bawat isa. Ano ito? Ang Liebaoxing ay isang nakatagong sandata mula sa sekta ng Wudu. May taglay itong matinding lason. Kayang pumatay ng isang cultivator sa pangalawang antas ng ki sa isang iglap. Bigyan mo ako ng isa. 1 pirasong spirit stone lang naman. Isang tagapaglingkod sa panlabas na sekta. Saan ka nakakuha ng spirit stone? Pangbili ng ganito karaming gamit. Nagbago ang kulay nito. Siguradong dumoble ang lakas nito. Napakadelikado ng paggawa ng pil gamit ang mababang antas ng root. Parang naglalaro ako sa bingit ng kamatayan. Dapat kong panatilihing matatag ang lakas ng espiritu. Dahil kung hindi, mababali ang aking spiritual root. Sa wakas, nakapasa na ako sa 3 antas ng ki. Sa mga kritikal na oras, maigi nang may dalang panangga. Mas mabuti ng laging handa.
Sino? Ang liit ng kalan na ito, kaya ba nitong magluto ng pil? Ito ang mahiwagang gamit na Wangshen. Dahil kulang sa lakas ng elemento ng kahoy. Karaniwang pil lang ang kaya nitong gawin. Ang isang bihasang alchemist ay umaasa sa sariling apoy sa loob at sa kanilang mahiwagang gamit. Ang liit-liit ng kalan na ito. Pero mas marami pang laman kaysa sa mga malalaking kalan. Pil na may katamtamang uri. Ito ang pil para sa pagpapalakas ng katawan. Kung sino ang maunang makagawa, ay gagantimpalaan ng isang mababang uri na pil para sa pag-aangat ng ki. Hindi ko nakontrol ng maayos ang apoy. Sumabog na naman ang kalan. Itinapon ko ang panggatong kasabay ng mga halamang gamot. Ang mga tira-tirang ito ay basura sa mata ng iba. Pero para sa akin, ito ay mga kayamanan para sa pag-angat ng antas. Masyadong malakas ang apoy. Pero ang unang pagtatangka ko pa lang ay nagtagumpay na agad. May natural na talento nga ako. Ito ang premyo para sa iyo. Bukas, pumunta ka sa likod ng bundok. At punan mo ang mga halamang gamot na nasayang kanina. Sa wakas, hindi mo na napigilang kumilos. Madaling araw na. Nagtatrabaho ka pa rin pala. Anong kailangan mo, tagapangasiwang Qin? Ibigay mo sa akin ang iyong nakuhang nakatagong kayamanan. At hahayaan kitang mamatay ng maayos. 1,000 taong gulang na Goldwood. Hindi tinatabla ng apoy at tubig. Pero nagawa mo pa ring sunugin ito. Isang hamak na tagapaglingkod. Saan ka nakakuha ng libu-libong spirit stone para bumili ng pil? Sa loob ng ilang araw ay nakaangat ka sa 3 antas. Siguradong may malaki kang lihim na nakatago. Ilabas mo na iyan. Tagapangasiwang Qin. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Huwag kang matigas ang ulo. Dahil baka pagsisihan mo ang hindi mo pakikinig. 2 antas na mas mataas ang cultivation niya kaysa sa akin. Kahit banggaan, dapat laban hanggang dulo. Tagapangasiwang Qin. Ibibigay ko ang pagkakataon sa akin. Talaga bang pinatawad mo na ako? Siyempre. Ito na ang pagkakataon ko. At least marunong kang makiramdam. Ikaw pala ay lason. Suyu, hindi ka palalayain ng aking Panginoon. Ang Panginoon ko ba ay ang lahi ng mga demonyo? Kahit sino pa iyan. Isa lang ang papatayin. Hindi mabuksan. Ang imbakan na ito. Itong imbakan ay nakilala na bilang may-ari. Ang imbakan ay pag-aari ng espiritong lakas. Pwede itong kilalanin bilang may-ari. Kung gayon, itong aking alchemy furnace. Pwede rin bang patakan ng dugo para makilala bilang may-ari? Nawawala na ba ang aking furnace? Nasa katawan ko. Ha ha ha. Napakaganda. Hindi na kailangang itago sa ilalim ng kama mula ngayon. Ay, sayang, masyadong maliit ang espasyo. Kailangang humanap ng paraan para makakuha ng imbakan na sisidlan. Ngayon, pag-uusapan natin ang fireseed. May 4 na uri ang fireseed. Pinagmulan na fireseed. Mutated na fireseed. Demonyong apoy at banal na apoy. Kaya ito ang demonyong apoy. Kinuha mula sa 4 na uri ng demonyong elixir. Mas malakas ang fireseed. Mas mataas ang antas ng elixir na nalilika. Ang kalidad. Dakilang elder. Kaya ba nating sumipsip ng demonyong apoy? Nye. Kapag pilit na sinisipsip ng mababang antas na kultibador ang mataas na antas na fireseed, apoy lang ang aatake sa sarili. Dapat ay umabot muna sa antas ng pagtatatag ng pundasyon. Lahat ay nakasalalay pa rin sa antas ng kultibasyon. Patay na si Qin Feng. Kaagad na siya sa atin, Ginoo. Ipalabas ang utos sa lahat ng nakatagong kasama sa sektang Tiandao.
Sinumang pumatay sa aking tao. Gusto kong durugin siya hanggang maging abo. Talagang ubod ng tindi ang walang kapantay na sword art. Kung tunay na espada ang hawak, matagal lang nagkalasog-lasog ang batong ito. Pero masyadong malakas sa espiritong lakas ang gastos. Pag winasiwas ko ang dalawang espada, ubos agad ang lakas. Kailangang humanap ng paraan para makakuha ng ilang halamang espiritu at magpino ng eliksir. Kapatid Su, nangungopya ako sa pagsusuri ng damo hanggang namanhid na ang mga kamay ko. Tahimik. Ang pagpunta ninyo sa lambak ng Lingyao ngayon ay pagsusulit para sa inyo. Mabilis ay ilang buwan. Mabagal ay isang taon. Kailan kayo makakapasa? Lahat ay nakasalalay sa pagkaunawa. Ano ang tinitingnan ng mga elder sa pagsusulit? Malalaman ninyo pagdating doon. May natatakpang alchemy furnace. Sa panlabas, iisipin lang ng iba na nasa ikalawang antas lang ako ng paglinang ng espiritong enerhiya. Pagkamatay ni Qin Feng, hindi kailanman papalampasin ng mga espiya ng lahi ng demonyo ang ganitong dago. Itago ang tunay na lakas para makaligtas. Wow, napakabangong aroma ng gamot. Pagbati ng alagad sa dakilang elder. Pagbati, immortal na dalaga. Esan, kayo na muna ang dalawa na sumama sa kanya. Pagbati, tagapangasiwang Huang. Sabihin ninyong lahat. Ano ang pangalan? Ano ang kwalifikasyon? Ang hamak na ito ay may 4 na espiritong ugat. Ikalawang antas ng paglinang ng espiritong enerhiya. Pinili ni Elderly ang mga basurang ito. Paano naman ang natitirang isa? Ang alipin na si Suyu ay nasa ika-2 antas ng pagsasanay. Isang hamak na ugat linhay. Ang basurang ito ay nasa ika-2 antas na rin. Dahil sa kanyang 4 na ugat linhay. Ipadala siya kay Elder Wu para matuto ng pagsasaka. Isang basurang may ugat linhay. Ang basurang may hamak na ugat linhay na ito. Ipadala sa lambak ng Lingyao kay Elder Fang para magbantay ng halamanan. Senior Zhao, may kakaibang nangyayari ba sa pagbabantay sa lambak ng Lingyao? Junior, masyadong mainit ang ulo ni Elder Fang sa lambak. Ilang araw ang nakalipas, may isang disipulo na nakasama ng loob ni tagapangasiwang Huang. Itinapon siya sa lambak. Hindi pa man lumilipas ang ilang araw ay bali na ang lahat ng kanyang mga buto. Nasayang na ang kanyang ugat linhay. Hindi ko pa siya nakakausap kailanman. Bakit niya ako pinupuntirya ng ganito? Hay! Ingatan mo na lang ang sarili mo. Elder Fang. Ito ang disipulong ipinadala ni tagapangasiwang Huang. Suyu. Huang Sanhu, naghahangad ka na naman ba ng gulo? Dinadala mo ang basurang may ugat linhay na ito para lokohin ako. Ang lakas ng presyon na ito. Parang mababali na ang mga buto ko. Elder Fang, pakikalma po. Ang junior na ito ay personal na dinala rito ni Elder Lee. Dahil sa paggalang kay Elder Lee, papasukin muna kita rito sandali. Mukhang marunong ka namang sumunod. Ang gawain mo simula ngayon ay alagaan ang hardin ng mga halamang gamot sa tabi ng kubo ko. Bawat 10 araw, kailangan mong magbigay ng 100 piraso ng halamang espiritual. Kapag may nalanta o kulang ang bilang, sisirain ko ang iyong ugat linhay. Naintindihan mo ba? Masusunod po, Elder. Ang lupa rito ay walang gaanong lakas espiritual. Imposibleng mabuhay rito ang mga halamang espiritual. Nandito na lahat ng binhi, pataba at tubig. 100 ang kailangan pero 3 lang ang binhi ng halamang baihua. At kailangang 100 piraso ang ibibigay. 3 lang ang pagkakataon para magkamali. Sinasadya talaga ng matandang ito na pahirapan ako. Kung hindi dahil sa lupa,
Kailangan ko bang pagbutihin ang mga binhing ito? Epektibo nga. Ano ang nangyayari? Ang mga ugat ay mukhang tuyot na labanos. Sinipsip ang lahat ng espiritual na lakas sa isang iglap. May kakaibang bagay sa ilalim ng lupa. Nahuli rin kita. Hala! Ano ang nilalang na ito? Nagawa niya akong paderasin. Hindi ito karaniwang itlog ng espiritual na alagang hayop. Ilalagay ko muna sa loob ng kalan at tingnan ang susunod na mangyayari. Magnanakaw ang batang ito ng mga halamang espiritual. Ayaw pa niyang umamin. Ito ang kinahinatnan niya. Hala! Si Jiyon ay hindi man lang kumuha ng sobrang halamang gamot para sa reseta. Paano niya mananakaw ang mga ito? Wala na bang karapatang mabuhay ang mga mahihina? Ako na ba ang susunod? Ang batang ito ay masipag magtrabaho. Sayang at may hamak na ugat linhay lang. Sa pagpili ko ng disipulo, dapat ay hindi bababa sa 3 ugat linhay. Sige, hayaan na. Sadya lang na wala siyang swerte. Ihahatid ko na siya ng tuluyan. Pakiramdam ko ay isa lamang akong gamit. Itinataboy nila kung saan-saan. Sa isang biro lang ay kaya na nilang magpasya sa aking kapalaran. Pumasok ka na at mag-ingat. Dapat akong lumakas. Hanggang sa matakot sa akin ang lahat. May problemang nangyari kay Jiyon. Dinala ko rito si Suyu. Mas mahusay ang teknik niya sa paggawa ng tableta. Babalik ako sa sektang Tiandao. Mananatili ka rito at maglilingkod sa diwata. Kapag nagkamali ka kahit kaunti, hindi kita patatawarin. Masusunod po, mahal na diwata. Puntahan mo ang tagapangasiwa. Ipunin mo ang mga yerbang kailangan para sa reseta. Ang basurang si Jiyon ay tunay na walang galang. Pinapataas ni ikatlong ginoo ang ulat ng mga nawalang gamit. Pero naglakas loob pa siyang tumanggi. Naghahanap talaga siya ng kamatayan. Hindi naisip ng taong iyon na ang tiyuhin ng ating ikatlong ginoo ay ang ikalawang Birand Lokangoidma. Ang tagapangasiwa Huang, ang diwata ng Lingyun Pavilion. Utos na kumuha ako ng mga yerba. Ah, ikaw pala na isang mababang uri. Ang tigas ng iyong buhay ah. Magtiis ka, hindi pa ito ang tamang panahon. Tingnan mong mabuti. Kapag nagkaproblema, hindi mo mapapanagutan iyan. Paalam. Isang hamak na dihilin siya. Akala mo kung sino kang mahalagang tao. Dito sa lambak ng Linyaw, ako ang nagtatakda kung sino ang mabubuhay at mamamatay. Tapos na akong gumawa ng 8 klase ng tableta. Maaari niyo pong suriin, mahal na diwata. Lumabas ka at magbantay. Huwag kang papasok kung wala akong pahintulot. Napakabangos.
Gumagamit siya ng apoy sa paggawa ng tableta. At ang lila na apoy na iyon. Tapos ka na bang tumingin? Gusto mo bang mamatay? Patawad po, alam ko na ang aking pagkakamali. Hindi na po ako muling sisilip pa. Eh, tandaan mo, walang susunod na pagkakataon. Isa pala itong ahas. Isang alagang hayop. Hindi ubra ang pagpapatak ng dugo para maging amo. Hayaan mo na, itago ko muna ito. Sumama ka sa akin sa isang lugar. Umakyat ka. Tumayo ka ng matatag. Bahala ka sa buhay mo kapag nahulog ka. Bitawan mo na ang iyong mga kamay. Dahil lang baniyakap ko siya kanina. Dadalhin mo ako rito para patayin. Ano ang tinitingin-tingin mo? Pumasok ka na. Mula ngayon, dito mo gagawin ang paggawa ng tableta para sa akin. Sa maayos na Linyon Pavilion ka sana. Pero pinilit mo akong magtrabaho sa lugar na puno ng patay na tao. Ano ba talaga ang balak ng babaeng ito? Gusto niyang matapos ang tableta ng napakabilis. Nananaginip siya. Basta mapatagal ko hanggang sa pagbabalik ni Elderly. Makakaalis na rin ako rito. Lumabas ka at magbantay. Masusunod. Napakadaming basurang yerba. Kung mapupuro ko ang lahat ng ito. Sige, susubukan ko. Ang matapang ang siyang busog. Ang duwag ang siyang magugutom. Nasaan ang storage bag na ibinigay ko sa iyo kanina? Ilabas mo ang mga yerba sa loob. Nasa bulsa po ng aking manggas, Diwata. Ito po, ibibigay ko na sa inyo. Paano nangyari ito? Sigurado akong nilagay ko ito rito. Patawad po, nawala ko ang storage bag. Parusahan niyo na lang po ako. Deserve mong mamatay. Maawa kayo, Diwata. Kapag nawala mo ulit ang mga gamit ko, papatayin kita ng walang alinlangan. Uhok, uhok. Maraming salamat, Diyosa.
Magpigil ka na lang at huwag mo na akong pilitin. Dadagdagan natin ng doble ang dosis sa pagkakataong ito. Tingnan natin kung paano ka magpino sa paghulma ng elixir. Ang babaeng ito ba ang anak ng kapalaran? Kapag isinama ang halamang hihuan, pwedeng maging elixir. Ngayon na ang huling 2 hurno. Kung hindi mo pa rin maihahanda sa loob ng 5 hurno, wala ka nang aasahan. Wala ka nang kailangang paghirapan pagkatapos niyan. Panghuling pagsubok. Balak ba niyang baliin ang binti ng isang asno? Lumabas ka. Wala nang saysay. Kailangan na niyang pumatay at magpasara ng bibig. Kailangan kong akyatin ang bunto ng damo na ito at makatakas. Saan ka ba pupunta? Diyosa, gusto lang ng maliit na tao na pumunta rito para sa isang maliit na ginhawa. Natakot akong mapatay mo ako. Tama ang hula mo. Totoong handa akong patayin ka. Dahil wala na akong silbi, hindi ba? Tanging ang patay lang ang makakapag-ingat ng lihim ko. Bakit biglang magulo ang espiritual na enerhiya? Ang halimuyak ng kasamaan na ito. Pang-epekto iyan ng gamot. Bakit hindi na siya gumagalaw? Baka umepekto na ang mga halamang hihuan. Diyosa, ano ang ginagawa mo? Papatayin ko ang aliping ulupong na ito. Diyosa, kagabi ikaw mismo ang unang umatake. Tumahimik ka, huwag kang gagalaw dyan. Diyosa, kailangan mo yata ng tulong ko. Ano ang ginagawa mo rito? Sulat ng sektang pangulo. Malapit nang bumukas ang lihim na lugar ng tuktok ng tiyayan. Pakiusap, agad kayong bumalik sa sekta. Kung magagalit mo ang Diyosa na ito, maari akong kumilos para sa iyo. Lumayas ka. Sino ka para makialam sa mga gawain ko? Tungkol sa nangyari kagabi. At tungkol sa pagpilit na magpino ng elixir. Kung magsasalita ka kahit kaunti, paikutin kita sa libo-libong hiwa. Hoy, nakalayo na siya. Ano na ang gagawin ko? Napakabangis ng babaeng ito. Gusto niya akong ikulong hanggang mamatay dito sa kuweba ng bundok. Kaibigan, gutom ka na ba? Hanggat buhay pa ako, may araw ring makakalabas ako sa malalim na bangin na ito. Tatlong taon na. Sa wakas, nakabreakthrough ako sa ika-6 na antas ng paglinang ng ki.
Saan mo nakuha iyan? May pagbabawal. Hindi pa kaya ng kasalukuyang lakas ko. Maliit na puti. Bumalik ka muna sa espasyo at magpahinga. May dumarating. Ikaw. Ikaw yung maliit na walang kwenta. Paano siya nakarating dito? Siguradong may flying artifact siya. Huwag kang sumugod, tagapangasiwang Huang. Sayang, naaalala mo pa rin pala ako. Eh. Talagang malas ng buhay. 3 taon na, buhay pa rin siya. Ikatlong antas pa lang ng paglinang ng Qi. Talagang isa siyang walang kwenta. Tagapangasiwang Huang. Pero nandito ako para sunduin ka at dalhin ka palayo. Palayo. Madali kitang maisasama. Pero una, kailangan mo akong tulungan sa isang bagay. Basta makalayo lang tayo. Kahit ano, gagawin ko. Magpakulo ka ng gamot mula sa mga sangkap na ito. Ang elixir ng kamalayan para mapalakas ang espiritu. May mga tala pa ang ilalim nito tungkol sa bisa ng gamot. Resipe ito mula sa sinaunang panahon. Tagapangasiwang Huang, peke ang resipeng ito. Hindi ko ito kayang gawin. Peke, ano na naman ang pinagsasasabi mo? Hindi naglalagay ng bisa ng gamot sa resipe ng sekta. Siguradong nakabili ka ng peking produkto sa merkado. Siguradong galing yan sa peking benta sa merkado. Kalokohan. Nakuha ito ng pangalawang tiyuhin ko sa lihim na lugar ng tuktok ng tiyayan. Lihim na lugar ng tuktok ng tiyayan. Kaya pala. Paano kung sumabog ang kalan? Magtagumpay man o hindi. Basta ibigay mo ang lahat ng makakaya mo. Ilalabas kita rito, pangako. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Subukan ulit. Kapag nagtagumpay ang paggawa ng elixir, papatayin kita agad, basurang ito. Basura. Ito na ang huli mong pagkakataon. Huminahon ka, tagapangasiwang Huang. 3 taon na akong hindi nakakalabas, sir. Nababalisa ang aking isipan. Hindi ko alam ang lagay ni Elder Lee. Matagal na siyang lumipat sa loob ng sekta. Ngayon, si Elder Zhu na ang namamahala sa silid gamot. Ano naman ang pakialam mo roon? Mag-focus ka sa paggawa ng elixir. Kung ganoon, hindi ba ako itinakwil na ng silid gamot? Ano pa ang saysay ng paggawa nito? Basta magtagumpay ka. Tutulungan kitang makapasok sa panlabas na sekta. Pumili ka ng kahit anong bulwagan. Totoo ba? Kaya ko bang pumasok sa bulwagan ng Tianhui o bulwagan ng digmaan? Ang bulwagan ng Tianhui ay tumatanggap lang ng mga henyo. Ang mga hinirang na disipulo ay makakatanggap ng mid-grade na gamit pandigma. Huwag ka nang mangarap, basura ka lang. Huwag mo nang isipin yan. Mid-grade na gamit pandigma. Mukhang magandang puntahan ito. Naunawaan ko na, sir. Sisindihan ko na ang apoy para sa paggawa ng elixir. Tagumpay. Sa wakas, nagtagumpay din. Tagapangasiwang Huang. Tapos na ang elixir. Yung pangako mong ilalabas mo ako rito. Napaka-naib mo naman, maliit na basura. Ang sino mang nakakaalam sa sikreto ng resipe ay dapat mamatay. Ika-6 na baitang ng pag-aaral ng Qi. Ikaw na may kalat na espiritu, paano mo nagawa yon? Huli na ang lahat. Ikaw, marunong ka palang gumamit ng mahika. Marunong ako. Hindi lang iyon ang kaya ko. Lumayas ka na. Ang ganda pala ng gamit na ito para sa paglipad.
Biglang sumabog ang aking espiritu. Sa loob ng 100 metro. Kaya nitong mapansin ang kahit pinakamaliit na detalye. May lumipad ba rito sandali lang? Baka si Huang na naman ang nagnanakaw at nagbebenta ng mga halamang espiritu. Ang tiyuhin niya ang pangkalahatang tagapangasiwa, sino ang maglalakas loob na pigilan siya? Ang tiyuhin ni Huang Sanhu. Mukhang kailangan ko ng mag-ingat. Mid-grade na gamit pandigma mula sa bulwagan ng digmaan. Doon na lang ako pupunta. Ang alagad ni Likian. 2 pagkakataon lang ang meron ka. Kapag bigo ka, bumalik ka sa bulwagan ng mga alipin. Para sa elixir ng pagbuo ng pundasyon, kailangan kong manatili sa sektang Tiandao. Napakabango ng elixir sa paligid. Puno ng enerhiyang espiritu. Hindi nga masama. Mula sa araw na ito, ikaw na ang disipulo ng bulwagan ng Fudao. Simula ngayon, mag-aabot ka ng 30 tableta ng peyuan bawat buwan. Kaya mo ba? Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya, Elder. Gusto niya lang makahanap ng libreng alchemist. Nagbibigayan lang ng kailangan, wala nang iba. Ito ang iyong tirahan. Tandaan, huwag palalagpasin ang pag-aaral tuwing umaga. Bawal ang mahuli. Mag-aabot ka ng 50 puntos kada buwan. Mahigpit na ipinagbabawal ang pribadong labanan. Maraming salamat, tagapangasiwang Huang. Naintindihan ko po. Bago mamatay ang lolo mong si Su Qingshan, may iniwan ba siyang kahit ano sa iyo? Bakit niya kilala ang lolo ko? Ang hinahanap niya, ang mahiwagang kaldero ba? Hindi na nakapagsalita si lolo bago siya malagutan ng hininga. 1 ika-4 na antas na tableta lang ang naiwan niya. Ibinigay ko na iyon kay Elder Litay. Sigurado ka bang tableta lang iyon? Wala nang iba pa. Wala talaga, tagapangasiwa. Sige, magpahinga ka na. Kung may kailangan ka, hanapin mo lang ako sa tanggapan. Hindi talaga basta-basta ang pagpanaw ni lolo. Para mapangalagaan ang mahiwagang kaldero, kailangan ko nang mahanap agad ang mga materyales at maglatag ng sikretong aray. Isa lang ang puntos ko. Kailangan ko ng 50 puntos bawat buwan. Kailangan ko pa ring bumili ng materyales para sa aray. Ang unting puntos na ito ay hindi man lang sasapat sa pambili. Boss, mayroon ba kayong kaluluwa ng 100 multo rito? Wala. Paano naman ang mga tableta? Ikalawang antas, Phantom Deer Essence Pill. Ipinagpapalit lang, hindi ibinebenta. Kailangan ko ng 2 Thunder Talisman. Gagamitin ko ang mahiwagang kaldero para upgrade ang tableta. Dahil doon, mas lalakas ang kapangyarihan ng aray. Boss, kukunin ko na ang tableta na iyan. May mga misyon ako rito na kailangang gawin. Ang tatanggapin ko lang ay mga talisman. Unang antas, 3 puntos. Ikalawang antas, 20. Hindi ako nagbebenta ng talisman. Sige, tatanggapin ko ang misyong ito. Bigo na naman. Sa aklat ng Master Talis Art, malinaw namang ganoon ang pagguhit. Saan ba ako nagkamali? Kahit isang unang antas na talisman, hindi ko magawa. Paano ako makakapalit ng tableta? Ang pagguhit ng talisman ay dapat sumunod sa daloy ng enerhiya. Gamitin ang lakas ng espiritu at ibuhos sa panulat. Padaluyin ito ng tama sa mga guhit ng talisman. Kailangang ibuhos ang lakas habang iginuguhit. Dati, tinatapos ko muna ang guhit bago ko lagyan ng lakas. Kaya pala laging bigo. Suyu. Suyu mula sa hilagang distrito ng Qingshai. Ako yung ate mo. Likian. Nandito ka rin pala sa sektang Tiandao. Ako na ngayon ang personal na disipulo ng institusyon. Mula ngayon sa institusyon ng talisman. Si ate na ang bahala sa iyo. Maraming salamat, Ate Kian. May gagawin pa ako. Mauuna na ako.
Zenki Talisman. Nagawa ko na. Ngayon, oras na para kumita ng puntos. Boss. Ito ang talisman. Ang mga guhit ay malalim, at puno ng lakas ng espiritu. Ikaw ba ang mismong gumuhit nito? Opo, ako mismo ang gumuhit nito. 130 puntos. Sa susunod, kung may ganito ka pang kalidad na talisman, dalhin mo lang dito kahit kailan. Bibilhin ko lahat. Mukhang nakakuha ng magaling na disipulo si King Yangzi sa pagkakataong ito. Mailalaan ko na ang lahat ng puntos para pambili ng gamit pang-aray. Ang 20 supply na ito para sa pag-aalaga ng pildoras. Makakagawa ako ng 10 pang peyuan pil. Tapusin muna natin ang atas ng bulwagan bago ang iba. Ang Lizen Talisman ang pinakamahirap sa unang antas. Kailangan itong isama. Kulog na lumalamon sa higante. Pagsamahin ang mga guhit ng kidlat sa talisman. Sa wakas, natapos ko rin. May pag-asa na ang Demon Pill. Ang batang iyon, si Suyu, ang tumangging sumali sa ating alyansa. Yenwei, siya nga. Nasa 3 antas lang siya ng key refinement. Sabi ni Ate Kian ay isa siyang alchemist. Kapatid lang sa kabilang bahay, di ba? Yenwei. Walang utang na loob. Dito sa labas ng sekta, maraming paraan para gawing impyerno ang buhay niya. Pagkalipas ng kalahating taon, magbubukas ang sikretong lupain ng bundok Mingwang. Lahat ng disipulo ng institusyon ng talisman ay dapat lumaho. Isa lang ang aking kahilingan. Ang bawat isa ay dapat magdala ng isang pouch na puno ng Heavenly Spirit Sun. Para naman sa ibang swerte. Depende na iyon sa inyong galing. Sikretong lupain ng bundok Mingwang. Hindi ba't 3 taon bago ito magbukas? Bakit ang aga naman? Hayaan mo na, ang yaman ay nakukuha sa gitna ng panganib. Kung takot kang mamatay, huwag ka nang mag-cultivate. Ang Heavenly Spirit Sand ay kailangang materyales para sa mataas na antas ng talisman. Kailangan kong pumasok sa sikretong lupain na iyon. Dapat pumunta. Sikretong lupain. Bayad na ang mga puntos. Tagapangasiwa, ipapalit ko itong 2 talisman sa Demon Pill mo. 2 antas ng Thunderstorm Talisman. Ikaw ang gumawa nito. Tagapangasiwa, masyado kang nagbibiro. Gawa ito ng aking nakatatandang kapatid Shiksyong. Ganoon ba pala? Sige, sa iyo na ang Demon Pill. Maraming salamat. Bata, sandali lang. Magkano ang mga puntos para sa librong ito? Ibinibigay ko na sa iyo. Pero may isang kondisyon. Mula ngayon, benta mo ako ng 5 piraso ng 2 antas ng Thunderstorm Talisman kada buwan. Dahil mayroon akong mahiwagang pugon. Hindi mahirap ang 5 piraso. At makakakuha rin ako ng librong pang talisman. Isang magandang deal. Kasunduan na. Sa ilang araw lamang, nakagawa na siya ng 2 antas ng talisman. Kawili-wili ang batang ito. Itong si tagapangasiwa, binigay na lang basta ang libro. Siguradong hindi lang ito dahil sa ilang talisman. Ate Kian, nasaan kaya makakahanap ng purple stone at soul grass? Saan ba sa labas ng bulwagan ang makakakuha nito? Itong 2 item na ito. Wala sila sa labas ng bulwagan. May alam akong isang lugar. Baybayin ng Heishui. Ang maalamat na itim na palengke. Magulo ang lugar na iyon. Normal lang ang pagpatay para agawin ang kayamanan doon. Para makapaglatag ng formation. Kailangan kong protektahan ang mga halamang espiritu.
Kahit gaano pa ito kadelikado, kailangan kong pumunta. Sabihin mo sa akin ang lokasyon. Kailangan kong pumunta. Sasamahan na kita. May kakilala ako roon. Ikatlong antas ng transmission talisman. Maaari itong magligtas ng buhay sa kritikal na oras. Ate Kian. Salamat, Ate Kian. Ikatlong antas ng talisman. Talisman record. Isa pala siyang mahusay na master ng talisman. Umakyat ka rito. Pupunta ka ba sa baybayin ng Heshui? Nag-aalala pa ako kung paano magsisimula.